Ang sarap sa balat ng simoy ng hangin na dumadampi sa akin habang nakasakay ako pauwi galing sa Kapitol kung saan ako nagtatrabaho. Kasama ko ang mga katrabaho ko at lahat kami tahimik nang biglang huminto ang tricycle sa gate ng malaking rancho dito sa lugar namin at doon may naghihintay na isang katulong. May inabot ang driver ng tricycle sa katulong at ilang sandali pa bumukas ang malaking gate ng rancho, pag-aari ng mga Mondehar na siyang pinakamayaman dito sa bayan namin. Dahil doon, natanaw namin ang loob ng rancho. Sobrang lawak, pero sa hindi kalayuan, may natanaw akong isang binata na nagpapaligo ng kabayo. Nakasuot siya ng itim na sando at maong na short at may kasamang trabahador rin yata ng mga Mondehar. Ang gwapo, dinig kong bulong ni Ashley, nakatrabaho at kaibigan ko na rin. Alam ko na pareho kami ng tinitignan at hindi nga nagtagal lumingon ang lalaki. Pobre nga lang. Rinig kong tawa ni Ashley, pero ako hindi ko inalis ang tingin ko sa lalaking nakangiti. Basa ang suot nitong damit at magulo ang buhok, may pagkamoreno at wala pang suot na tsinelas, pero hindi ko na maitatanggi na maitsura ang lalaki. Sa bigla ang pagtama ng mga mata namin, biglang umalis ang tricycle, kinawala ang lalaki sa paningin ko. Pero hanggang sa bahay, hindi ko nakalimutan pa ang lalaki. 5 kami magkakapatid at ako ang bunso. Lahat kami nakatapos ng pag-aaral at may maayos na trabaho na ngayon. Ang 2 kong kuya ang may sarili ng pamilya. Ang 2 ko pang kuya nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Kaya ako lang saka si mama at papa ang nasa bahay namin. Nag-iisang babae, pero wala naman akong nararamdaman na pressure. Pero palagi na akong inaasar ng mga kaibigan at katrabaho ko na maghanap ng boyfriend dahil hindi ko pa naranasang magka-boyfriend. Anak, kumain ka na at matulog ng maaga at maaga ka pang magtatrabaho bukas. Sabi ni mama, nakaagad kong ikinatango. Ang swerte ko sa buhay, kaya marunong ako mag-appreciate ng mga simpleng bagay lang. Ako ang bunso at nang tumapak ako sa high school at college, may mga trabaho na ang mga kuya ko kaya hindi ako nahirapan. Pero kahit ganon, sobrang linis pa rin ng kalooban ko. Ma, hati po tayo sa sahod ko. Sabi ko, saka ko akmang bibigay ang ilang libo pero kaagad siyang umiling, pati na rin si Papa na nakaupo sa sofa, umiling rin. Sa'yo yan anak. Nagpapadala pa naman ang mga kuya mo, kaya may panggastos pa tayo. Sabi ni mama, kaya mahina na lang akong tumango, saka itinago na lang ang sahod ko. 3 taon na ako nagtatrabaho sa Kapitol, pero walang hiningi sina mama sa akin. Minsan ko na rin nagagastos ang pera ko dito sa loob ng bahay, kaya medyo marami na akong ipon. Ipunin mo na lang ang pera mo anak, para kapag handa ka ng mag-asawa, handa rin ang bulsa mo. Sabi ni Papa, kaya napasimangot ako. Pa, wala nga ang boyfriend. Sabi ko, kaya napailing siya. Anak, kapag maghahanap ka ng boyfriend, piliin mo naman ang medyo maayos. Hindi bali ng hindi sobrang gwapo, basta masipag at may maayos na trabaho. Yung mabubuhay ka niya nang hindi isang kahig at isang tuka. Sabi ni mama, kaya napangiwi na lang ako at napailing. Ma, kahit magsasaka, tatanggapin ko. Sabi ko sa pabirong paraan, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nagbibiro. Kung sakali mang magmamahal ako, hindi ako magbabase sa estado ng buhay. Kaya ko naman magtrabaho kung sakali, pero mas mabuti nga kung pareho kaming may maayos na buhay. Napatikim ako sa mga iniisip ko at kaagad na iyong winala dahil wala pa naman akong plano at hindi ko naman alam kung may nilaan ba talaga ang Diyos para sa akin. Sa mga sumunod na araw, puro trabaho lang ang ginagawa ko hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni Mama. Balak kong bumili ng cake at maghanda ng kaunti
Kahit paayo naman ni mama na naghahanda. Nagpadala rin sina kuya para dito at ang mga kuya kong may pamilya pupunta sa bahay mamaya para magsama-sama kami. Mabuti na lang at Sabado ang araw ng kaarawan ni mama kaya wala akong trabaho. Maaga akong pumunta sa isang cake shop dito sa bayan at natagalan ako sa pagpili ng magandang cake. Hindi pa ako nakakapili nang biglang bumukas ang glass door ng shop kay lumika iyon ng ingay. Hindi ko naiwasan ang mapalingon doon at natigilan ako ng kaunti nang makita ang lalaking pumasok. Mga 2 segundo kong tinitignan ang mukha ng lalaki at doon ko nakumpirma na siya ang gwapong lalaki na nakita ko noong nakaraang linggo sa rancho ng mga Mondehar. Dahil namukhaan ko siya, hindi ko naiwasang hagurin siya ng tingin mula ulo hanggang paa at namangha ako dahil malinis siya ngayon. Hindi halata na isa siyang trabahador sa rancho. Bigla ako nag-iwas ng tingin at nagpatuloy sa pagpili dahil sa biglaan niyang pagtingin sa akin at ilang sandali nga nasa tabi ko na siya kaya umayos ako ng tayo at marahan siyang nginitian. Magandang umaga. Marahang bati niya. Ang boses niya malalim pero dinig na dinig ang kabaitan doon. Magandang umaga rin. Mahinang bati ko, saka ko tinuro sa nagbabantay ang cake na napili ko habang nakangiti. Pamilyar ka? Sabi ng lalaki, kay muli ko siyang nilingon. Baka nagkakamali ka lang. Sabi ko, pero umiling siya at bahagyang nag-iisip. At ilang segundo pa, tumango siya na tila may naalala. Sa rancho. Nakita kita sa labas ng rancho nung nagpapaligo ako ng kabayo. Sabi niya, kay tumango ako, ang talas ng isip. Sa rancho ng mga Mondehar ka nagtatrabaho. Nasabi ko na lang at hindi nasundan dahil binigay na ng binili ko kay sandali ako nagbayad at matapos yun, nilingon ko ulit ang lalaki. Mauna na ako, sabi ko, sabay mahinang yumuko para magpaalam. Sige, ingat. Sabi niya, kay muli akong tumango bago tuluyang umalis. Pero bago ako tuluyang lumabas, muli kong hinagod ang tingin ang lalaki. Nakasuot siya ng maong na pantalon at malinis na blue na t-shirt. Nakasapatos na malinis, kaya sobrang respetado niyang tignan. Hindi halata na isa lang siyang trabahador. Mabilis kong inalis sa isipan ko iyon dahil hindi ko naman kilala ang lalaki. Malaki ang bayan namin. Kay malabo naman na makita ko ulit siya. Tinuon ko na lang ang pansin ko sa kaarawan ni mama at natapos iyon ng sobrang saya at puno ng tawanan. Halos wala rin akong tulog pero sulit naman dahil masaya kaming lahat. Kaysa pagbalik ko sa trabaho nang dumating ang Lunes, dala ko pa rin ang pagod ko. Bakit kasi agriculture ang kursong kinuha mo, Trish? Sana engineer na lang o kaya teacher. Tanong na mga kasamahan ko na madalas ko lang tawanan. Wala lang. Maganda naman ang agriculture ha. Sabi ko, kahit ako, hindi ko alam kung bakit ito ang pinili kong kurso noon. Gusto ko kasi magtanim ng gulay noon sa bakuran namin kaya pinili ko ang agriculture at ang makapasok ako, tinapos ko na lang. Ako nga, nag-agree lang dahil gusto ko rin magkaroon ng rancho. Speaking of rancho, umuwi raw ang tagapagmana ng mga Mondehar, ha? Sabi lang rin nila. Sabi ni Ashley, kay nakuha ang atensyon naming lahat. Ang mga Mondehar, ang pinakamayaman dito sa bayan namin, kay matunog ang pangalan nila. Ang alam ng mga tao dito, isa lang ang anak ng mag-asawang Mondehar. Sa Manila nag-aaral, wala pa yatang nakakita ng itsura ng anak nila. Sobrang pribado na mga buhay. Hindi naman natin masisilayan yun. Hayaan mo na. Sagot ng isa naming katrabaho. Kay lahat kami, nagtatawanan. Matapos ang oras ng trabaho, nagkayaan kaming mamasyal saglit para kahit paano mabawasan ang pagod namin. Sobrang lawak ng probinsya namin at sobrang berde ng paligid. Walang mga matataas na building, ang mga bundok lang
ang nandito, kaya masarap mamasyal dahil malamig-lamig ang simoy ng hangin. Sa milk tea shop kami nagpunta at doon kami nagtawanan hanggang sa isa-isa kami nagpaalam na umuwi na. Naglalakad kami patungo sa pila ng mga tricycle nang huminto ang isang malaking truck na may malaking nakapinta na apelyido Mandehar sa gilid. Bumaba mula sa loob ang isang pamilyar na lalaki at wala sa sariling napatingin ako sa kanya na nagsimula siyang magbuhat ng mga sako ng semento. Tara na, wika ni Ashley kay tumango ako bago nagpatuloy sa paglalakad pero saktong dumaan sa harap namin ang lalaki at punong-puno siya ng semento. Kaagad kong nakita sa mukha niya na namukhaan niya ako kay bahagya akong ngumiti. Ikaw? Manghang sambit niya kay tumango ako. Inis akong hinila ni Ashley na parang allergic sa semento kahit hindi naman. Dadaan lang kami, sabi ko saka sumenyas sa kaibigan na maghintay. Ano ba Trish? Magbubuhat ka rin ba ng semento? Inis na sabi nito na hindi ko na pinansin dahil ayaw ko namang maging bastos. Steve nga pala, sabi ng kaharap ko at nakita ko pa ang pagpupunas niya ng madumi niyang kamay sa t-shirt na suot. Natawa ako doon pero mabilis ko ring tinanggap ang kamay niya. Trisha, sige, una na kami, sabi ko sabay kaway. Ingat, nakangiting sabi ng lalaki na si Steve pala ang pangalan. Kakaway pa sana ulit ako pero malakas na akong kinaladkad ni Ashley palayo kay wala na akong nagawa pa. Trisha, ano? Pinupormahan ka ng trabahador na yon? Wag! May pulis na gustong manligaw sa'yo at may seaman pa pero ikaw tong ayaw. Tapos ngayon, makikipagkilala ka sa lalaking puno ng semento? Gwapo nga pero walang ipapakain sa'yo yun. Sunod-sunod na sambit niya kaya napakunot ang noo ko. Ano? Gusto mo magpaligaw ako sa pulis na kurakot at sa seaman na may AIDS na atang dala? Sarkastikong sambit kaya mas lalo siyang nainis. Anong gusto mo? Yung lalaking yun? Tanong niya na inilingan ko lang. Nagpapakilala lang ang tao. Sabi ko at siya naman ang umiling ngayon na tila lahat na nangyari hindi niya nagugustuhan. Ingat ka, baka sa susunod malalaman-laman ko na nakikipag-date ka na pala sa trabahador na yon. Magkano ba ang sahod niyan? 150 sa isang araw? Hindi ko na sinagot si Ashley dahil hindi ko na nagugustuhan ang pang-iinsulto niya sa taong hindi naman lubos na kilala. Nang makauwi sa bahay ng tuluyan, ako nagpahinga pero paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang lalaki kanina na nagngangalang Steve. Bumabalik tanaw sa isipan ko ang pagbuhat ng lalaki kanina sa mga sako ng semento. Totoo kaya ang love at first sight? Nakakahanga. Hindi ko alam, pero nakakahanga ang mga ganung lalaki. Yung nagpupursige, wala sa sariling napangiti ako at napayakap sa unan kahit alam kong posibleng matagal pa bago kami ulit magkasalubong o magkita. Kinabukasan, masaya akong sinalubong ni Ashley pagkarating ko sa opisina namin. Kunot noo ko siyang tinignan pero pabiro lang niya akong inirapan. Nag-file ako ng 2 weeks leave. Magbabakasyon kami sa Baguio ng boyfriend ko. Masayang balita niya kaya napangiwi ako. Nasabi ko na lang dahil wala naman akong interes maliban na lang kung isasama niya ako. Ang boring ng sagot mo. Gayahin mo dapat ako. Maghanap ka ng boyfriend na may trabaho at kaya kang buhayin. Hindi yung construction worker o tagapasulang ng kabayo. Sabi niya, sabay tawa na tila nangiinsulto. Ashley, saway ko pero tumawa lang siya at umiling ng ilang beses. Joke, pero sana naman wag kang pumatol sa kung sino-sino lang. Natatawang sabi niya, saka tinalikuran na ako. Hindi maganda ang naging epekto sa akin nang hindi direktang pag-iinsulto niya iyon. Alam kong bulgar magsalita si Ashley pero hindi ko kinaya ang mga sinabi niya. Hindi ko pinansin si Ashley dahil doon at mukhang hindi niya naman iyon napansin dahil abala rin siya.
Kinabukasan, hindi na siya pumasok dahil naka-leave na siya kaya sumabay ako sa iba pang naming mga katrabaho. Pero sa pag-uwi, mag-isa na akong nag-commute dahil nag-overtime pa ang makasamahan ko at ako ang katikati ng magpahinga. Pero nasa kaligitnaan ng biyahe, biglang lumiko ang driver sa isang lugar kung saan may malawak na plantasyon ng mga pinya na pag-aari rin ng mga mondihar. May pasaherong ihatid sa loob at hindi naman ako nagreklamo na dahil namangha ako sa nakikita. Ang dami ng mga pinya, halos hindi ko na matanaw ang pinakahuli sa sobrang lawak. Ilang sandali pa, biglang huminto ang tricycle. Kaagad akong napasinghap sa gulat at nilingon ko ang driver. "Ma'am, sorry po, nabaon sa putik ang gulong," sabi ng driver habang pilit na pinapaalis ang pagkakabaon ng gulong pero ayaw. "Bababa po ako," sabi ko at ganun rin ang ginawa ng ibang pasahero. Bumaba ako at dahil doon naputikan ang suot kong sapatos ng kaunti. "Pasensya na po talaga, hindi ko napansin na malalim ang putik," sabi ng driver na tinanguan ko lang. Ilang sandali pa, may mga lumapit na mga trabahador yata ng mga mondihar na siyang nag-aalaga at nagbabantay ng mga pananim dito. "Anong nangyari?" Nang marinig ko ang boses na iyon, kaagad akong napalingon sa likuran ko at doon ko namataan ang isang pamilyar na lalaki. Nakasakay ito sa itim na kabayo at kaagad na bumaba. Wala sa sariling hinagot ko siya ng tingin. Naka-basketball jersey ito at naka-shorts lang na itim. Puno rin ng putik pero hindi ko na iyon pinansin lalo na at napatingin na sa akin ang lalaki. Bahagya siyang nagulat pero ngumiti rin kalaunan. "Steve, nabaon ng gulong," sabi ng matanda. "Sasakay na lang siguro ako mula dito," sabi ko naman dahil dumidilim na. Nang lumapit si Steven para tignan ang tricycle, doon ko nakita ang pelyedong nakalagay sa likuran ng jersey na suot niya. Mondihar ang nakasulat at doon ako nagpalinga-linga sa paligid dahil baka nandito ang sinasabi nilang tagapagmana ng mga mondihar at mukhang ka-close ni Steven. "Pasensya na, aayusin pa dapat ngayon ang daan pero may naaksidente na," sabi ni Steven nang lumingon siya sa akin. Abala na ang lahat sa pagtulong sa paghila sa tricycle pero siya lumapit na sa akin. "Hindi, okay lang," sabi ko sabay tingin sa paa niyang puno ng putik at mukhang nakita niya ang pagsulyap kaya napatingin rin siya sa paa niya. "Sorry, kakatapos ko lang sa trabaho," sabi niya na kaagad kong inilingan para ipakitang walang problema sa akin ang ganon. "Hindi, walang kaso sa akin. May pumapasok pa kayang tricycle ngayon dito? Sasakay na lang siguro ako," sabi ko saka tumingin sa daan na tinahak namin. "Oo, meron pa naman," sabi niya. Sa kanya tinawag ang isang binatilyo at may binulong siya dito bago ito tumakbo paalis. Inabot ko sa driver ang pamasahe ko at nagpasalamat ako. Humingi na rin ako ng pasensya dahil kung may dadaan ng sasakyan, sasakay na ako at uuwi dahil nagmamadali na rin ako. "Wala pa bang tricycle?" biglang tanong ni Steve sa binatilyo kanina. "Papunta na kuya," sagot naman ng bata kaya sumulyap ako sa kanila. "Hintayin mo na lang, papasok na," biglang sabi ni Steven at doon naman ako napatingin sa medyo maputik na daan. "Lakarin ko na lang kaya palabas dito, baka mahirapan ang tricycle na pumasok," sabi ko at tumango naman si Steven. "Tara, samahan na kita," sabi nito at aangal na sana ako kaso may tinawag siyang isang lalaki ulit at tinuro ang kabayo bago maglakad. Nauna pa siya sa akin kaya wala na akong ibang magawa kung hindi sumunod. Nakasunod ako sa kanya at nagpalinga-linga sa paligid nang bigla siyang huminto para hintayin ako at para sabay na rin kami maglakad. Wala sa sariling nginitian ko siya at nag-iwas naman siya ng tingin na saka umiling. "Dito ka nagtatrabaho?" Magalang na tanong ko at ilang segundo pa bago siya sumagot. "Oo," sagot niya kalaunan kaya napatango ako. Ilang sandali pa may natanaw akong sasakyan
kaya mabilis akong tumabi, ganun rin ang kasama ko. Sinanyasan niya ang tricycle, kaya saktong huminto yun sa harap namin. "Kamusta, Steve?" Tuwang-tuwa na tanong ng driver at kumaway pa sa kasama ko. "Pakihatid na lang po, Manong. Balikan na lang dito mamaya." Sagot ni Steve, sabay tawa kaya pumasok na ako sa loob ng tricycle. "Salamat," mahinang sabi ko, sabay mahinang kumaway. Sobrang awkward, pero nang ngumiti siya at dahil medyo malapit pa rin siya, doon ko napansin ang puting-puti niyang ngipin. "Ingat," sabi niya at umandar na ang tricycle. Kinakontento na lang ako na tignan siya sa salamin ng tricycle habang palayo kami ng palayo at may ngiti rin ako sa mga labi na hindi mabura. Pagkarating sa bahay, pansin na pansin ni Mama ang magandang ngiti ko. "Maganda yata ang araw mo," sabi ni Mama, kaya napangiti ako lalo. "Ang daming mabubuting tao sa paligid. Nakakahanga lang," sabi ko na siyang tinanguan ni Mama. "Pero wag kang magpapadala agad-agad, Trish," sabi naman niya, kaya natawa na lang ako bago umiling. "Mama, ang lalim." Biro ko, kaya natawa na lang siya at sinabihan na ako maglinis para makakain na kami ng sabay. Matapos yun, natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatitig sa kesame ng kwarto ko. Hindi ko makalimutan ang mukha ni Steve na malaki ang ngiti. Palagi ba siyang nandun sa plantasyon ng pinya? At mukhang malapit siya sa tagapagmana ng mga Montehar. O baka dahil trabahador rin siya sa rancho, kaya ganun. Ang bait niya naman. Mahinang sambit ko, sabay yakap sa unan. Hindi ako mapagmataas. Hindi ako tumitingin sa estado ng isang tao. Hindi rin ako maarte. Kaya kong tumapag sa putik at kaya kong magbukal ng lupa. Kaya sobrang humahanga ako sa mga taong kahit araw-araw sa putikan, lumalaban pa rin. Ang galing, nakakahanga. Dumaan ang mga sumunod na araw. Hindi na muling nagtagpo ang mga landas namin ni Steve. Hindi naman ako umaasa dahil malawak rin ang bayan namin at maraming pasikot-sikot, lalo pa at sadyain ang plantasyon ng pinya at ang rancho kung saan siya nagtatrabaho. Pero isang araw, naatasan sa akin ang trabaho na bisitahin ang isa pang lupain ng pag-aari ng mga Montehar. Ang lupain kung saan may tanim na libo-libong mais na kadalasan inaangkat pa patungo sa kabilang probinsya. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng tuwa at hindi na mawala ang ngiti ko habang papunta kami na makasamahan ko. At pagkaratingan namin sa plantasyon ng titignan, kaagad akong nagpalinga-linga. Ako ang head magsasurvey ngayon ng mga tanim at may 3 akong kasamahan. Nasabihan na ng office ang namamahala dito at nagpasya na rin kami na sulat sa mga Montehar mismo kaya may mga sumalubong sa amin. "Magandang araw po," masayang bati ko, saka isa-isang tinignan ang mga sumalubong sa amin at kaagad akong nakaramdam ng dismaya nang wala akong makita ng pamilyar na mukha pero kaagad kong winala iyon sa isipan ko. Nagsimula kami sa gagawin naming trabaho at sobrang init. Buong akala ko makakaya ko ang init pero ilang minuto pa kaagad akong pumunta sa tabi dahil bigla akong nahilo sa sobrang init. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po, sobrang init talaga ngayon." Hinging paumanhin ni Mang Estong na siyang nagbabantay ng plantasyon na ito. Nilapitan rin ako ng iba pa at may nagbigay pa ng tubig kaya agad umayos ang pakiramdam ko. "Si Steve dumating!" Biglang rinig kong sabi ng isang matanda habang nagpapaypay ako sa sarili ko. Umayos ako ng tayo mula sa kanapatingin na rin sa lalaking kakadating lang. Naglalakad ito ngayon palapit at kapwa kaming nagulat na magkatinginan. "Nalasing kagabi yan? Balita ko nag-inuman kayo sa rancho." Natatawang sabi ng isang babae at kaagad na nakuha ni Steve ang atensyon ng lahat. Wala sa sarili naman akong napangiti at nagpatuloy sa pagpapaypay sa sarili ko hanggang sa bigla siyang lumapit sa akin. "Tapos na kayo?" tanong niya at sandaling nangunot ang noo ko pero kalaunan umiling ako.
Malapit na. Sorry talaga sa abala. Malapit ka ba sa mga Montehar? Nagpadala naman kami ng letter para dito. Pero kung pwede, pakisabi na salamat at sorry na abala. Sabi ko at bahagya siyang natigilan na hindi ko alam kung bakit. Pero makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya saka tumango. Makakarating, sabi niya at sasagot pa sana ako pero lumapit na ang makasamahan ko at sa wakas tapos na kami sa trabaho namin dito. Nagmamadali ba kayo? Merienda muna. Aya ni Steve at tatanggi na sana ako pero kaagad tumango ang mga kasamahan kong halatang pagod na pagod kaya agad akong nakaramdam ng hiya. Natawa naman si Steve nang makita ang mukha ko pero tinuro niya rin sa mga kasamahan ko ang isang kubo sa malapit kaya mabilis na silang pumunta doon. Napailing na lang ako saka wala na rin akong nagawa kung hindi sumunod. At maabutan ko doon ang mga meriendang nakahanda. Mga inumin, banana Q, kamote Q, at may iilang kakanin kaya mas lalo akong nahiya. Hindi na po sana kayo nag-abala pa. Nahihiyang sambit ko pero umiling lang si Mang Istong sa akin. Wala po yun. Si Steve po ang nagpahanda nito. Sagot niya kaya mabilis kong nilingon si Steve na nag-iwas ng tingin. Natahimik na lang ako. Saka napatingin sa malayo at nakita ko ang isang itim na raptor sa kalayuan. Muli ako napatingin sa paligid dahil baka nandito ang may-ari pero wala. Nakakahiya. Hindi po ba strikto ang mga Montehar? Tanong ko sa mga trabahador dito. Marami silang mga nagbabantay nitong plantasyon. Mababait po sila. Sagot ng isa kaya napatango ako. Hindi kataka-taka kung bakit sobrang yaman ng pamilyang iyon. Wala na akong planong magtagal pa dito, kaya mabilis akong nagpaalam. May sasakyan kayo? Tanong ni Steve. Wala sa sariling napatingin ako sa mukha niya ng matagal. Matagal rin kaming hindi nagkita. At ngayon, masasabi ko na iba talaga ang dala niyang aura kumpara sa mga kasamahan niya na nandito. Hindi ako sigurado kung sa rancho pa siya na mga Montehar nagtatrabaho o sa plantasyon ng pinya o dito sa Maisan. Pakalat-kalat. Hindi, maghihintay lang kami. Salamat pala. Sana ipaabot mo ang pagpapasalamat namin. Sabi ko at sininyasan na mga kasamahan ko na aalis na kami kaya agad rin silang nag-ayos. Patawag na lang ng tricycle, Mang Istong. Biglang utos si Steve kaya mabilis kong humawak sa braso niya para pigilan siya. Nagulat ako na naging galaw ko at mukhang ganun rin siya. Kaya nang maisip ko yun, halos tumalon ako para lumayo lang. Hindi na, maghihintay na lang kami. Sabi ko pero tumakbo na ang isang binata na tila magtatawag na nga yata ng tricycle. Mukhang talagang gustong pinagkakatiwalaan ng lahat si Steve dito. Napabuntong hininga na lang ako, saka tumahimik na lang. At ilang sandali nga, natanaw na namin ang tricycle na papalapit. Ingat, sambit ni Steve at tanging pagngiti na lang ang naisagot ko sa kanya. Na makapasok ako sa tricycle, muli ko siyang nilingon at nakita kong nanatili ang titig niya sa akin. Salamat, bulong ko at sana nabasa niya ang buka ng bibig ko dahil umandar na ang tricycle at kaagad kaming nakalayo. Ang lalaki, hindi pamilyar sa akin. Siya ba ang tagapagmana ng mga Montehar? Tanong ng mga kasamahan ko, kaagad akong umiling. Parang hindi. Kita mo ang suot, simple lang naman. Kung siya ang tagapagmana, edi hindi makakatapak sa putik yun. Sagot pa ng isa at ang dami pa nilang pinag-uusapan hanggang sa bumalik kami sa opisina. Naging abala ang araw ko at alam kong magiging abala pa ang mga susunod na araw. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, nakita kong bumalik na si Ashley na ngayon abala sa pamimigay ng mga pasalubong. Trisha Guzman, hindi mo ba ako babatiin? Tanong niya kaagad habang nakapamewang kay napangiwi ako. Ang daming trabaho naghihintay sa'yo. Good luck, sabi ko kay napairap siya. Okay lang,
Masaya naman ang puso ko at puno rin ang bulsa dahil sa jowang afam. Gayahin mo ko. Natatawang sagot niya, kaya ako naman ang napairap. May laman pa naman ang bulsa ko kaya hindi ko kailangan ng afam. Sagot ko na tinawanan niya ng malakas. Ngayon may laman pa, pero kapag nakipagrelasyon ka sa trabahador, siguradong mauubos yan. Sabi niya, kaya natahimik na lang ako at napailing na lang. Inabala ko ang sarili ko sa trabaho at nang dumating ang oras ng tanghalian, nagpasya kaming kumain sa malapit na kainan bilang reward na rin sa sarili namin sa marami mga gawain na natapos sa tatapusin pa. Isang barbecue house ang pinuntahan namin at dahil marami mga katrabahong lalaki na sumama, only rice ang napiling i-order ng lahat. Na maka-order, kaagad akong na-disappoint dahil wala sa menu ang gusto kong inumin, kaya nagpasya akong lumabas para bumili sa kabila at sumama naman si Ashley na kwento ng kwento tungkol sa boyfriend niya mapera daw. Kapwa kami naglalakad at dahil malayo-layo pa ang gusto kong bilhan ng inumin at may pagtawid pa, kaya mabilis kaming tumawid ni Ashley. Nauna siya habang tutok na tutok sa phone niya, habang ako at nakasunod naman at palinga-linga. Pero hindi ko nakita ang lubak na naapakan ko, kaya kaagad akong nadapa. Napangiwi ako sa sakit ng paa ko at sinubukan kong tumayo kaagad, pero muli akong nawala ng balanse. Dahilan para mas lalo akong madapa sa kalsada. "Trisha!" Sigaw ni Ashley at nang tinghalain ko siya at nakita ko siya sa tabi ng daan na hindi makagalaw at nakaturo sa harapan ko at doon ko lang napansin ang malaking truck na papalapit na. Mabilis ang pagpapatakbo at kung maapakan man ng preno, siguradong maaabot pa rin ako. Napapikit ako sa takot pero may mabilis na humablot sa akin para akong lumipad at pagbukas ko ng mga mata ko, nakita kong nasa tabi ko na ang humihingal na si Steve, ang nakahawak sa akin. Wala pa rin ako sa sarili at nakatulala lang sa kanya. "Nasaktan ka ba?" Tanong niya at doon ako natauhan at mas lalo akong bumalik sa ulirat nang bigla akong hinila ni Ashley. Napasinghap ako at napatingin kay Steve. Salamat." Mahinang sambit ko pero kunot noo lang niyang sinundan ang truck na muntik nang makasagasa sa akin. Pero ilang sandali pa, bumalik rin ang tingin niya sa akin. Hinawakan niya ang braso ko na para bang tinitignan kung may masakit sa akin o wala, at nang makitang wala akong kahit anong sugat, napahinga siya ng malalim. "Trish! Oh my God!" Sigaw ni Ashley, pero natili kay Steven ang tingin ko. Hindi ko alam kung paano ko siya papasalamatan. "Buti na lang nakita kita," sabi ni Steve, sabay iling. "Salamat talaga." Madamdaming sambit ko. "Saan kayo pupunta? Hatid ko na kayo. Ang dami talagang drivers na sobrang bilis magpatakbo ngayon," sabi pa niya, pero bigla akong hinila ni Ashley patungo sa tabi niya. Saka siya umiling na mabilis. "Hindi na, mister. Ang dungis mo kaya. Salamat na lang. Kaya na namin. Salamat," sabi ni Ashley at doon ko napansin na sando at shorts lang ang suot ni Steve. Kaagad kong siniko ang kaibigan pero mukhang hindi niya pinagsisihan ang sinabi niya. "Sorry, babawi ako, Steve," sambit ko nang hindi inaalis ang tingin kay Steve. "Hindi, okay lang. Balik na ako. Sumama lang ako sa tracking para kumuha ng mga kailangan sa rancho. Ingat, Trish. Ingat kayo," sabi niya. Saka mabilis na tumakbo patungo sa isang truck sa hindi kalayuan at tinanaw ko naman siya. "Ano ba naman, Trisha? Tama na ang pasasalamat." Inis na sambit ni Ashley pero hindi naalis ang tingin ko kay Steve na umaakyat na sa truck. "Tinulungan na nga ako. Yun pa ang sinabi mo?" sabi ko kay Ashley na umirap lang. "Nagpasalamat ka naman. Kaya okay na yun. Gugustuhin mo bang sumama dun? Sige, bahala ka. Ni hindi nga nakakapagpunas ng pawis yun. Gwapo nga, pero hindi ka mapapakain ng ganong klaseng lalaki. Huwag kang maging bulag." Direktang sambit niya.
na wala namang epekto sa akin dahil hindi pareho ang pananaw namin sa buhay. Ika-ika na lang akong bumalik sa kainan kung nasan ang makasamahan namin. Anong nangyari? Kaagad na tanong nila nang mapansin ang paglalakad. Ayan, nadapa. Isa yata siya sa malas sa buhay. Sarkastikong sambit ni Ashley na hindi ko na pinansin. Nakakapikon ang mga gusto at pinaniniwalaan siya. Nakakapikon at nakakawala ng gana. Matapos kumain, naging limitado na ang galaw ko. Mas nainis lang ako kay Ashley dahil sinabi niya sa mga katrabaho namin ang mga nangyari. At sa kwento niya, parang mali na tinulungan ako ni Steve. Nagtawanan ang mga katrabaho ko. I feel so offended pero hinayaan ko lang. Nang makauwi ako, ang tanging naisip ko lang kung kailan ko ulit makikita si Steve para makabawi ako. Gusto kong bumawi at magpasalamat ng gusto dahil sa tulong niya. Lalo na at narinig niya ang mga sinabi ni Ashley na hindi maganda. Kaya mas lalo kong gustong bumawi. At sobrang lakas ng panalangin ko dahil nang sumapit ang Sabado, nakita ko si Steve sa isang seawall. Nasa tricycle ako dahil kagagaling ko lang sa palengke at ngayon namataan ko siyang naglalakad. Para po, bababa po ako. Nagmamadaling sabi ko sa driver kaya huminto naman ito. Mag-aalas 4 na ng hapon at sobrang hindi ko inaasahan na makita si Steve ngayon dito kaya susulitin ko na. Dali-dali kong binigay ang pamasahe ko sa driver bago ako tumakbo patungo kay Steve. Steve! Sigaw ko at hingal na huminto sa harapan niya. Gulat niya naman akong tinignan pero hindi pa ako makapagsalita ng maayos dahil patuloy kong hinahabol ang paghinga ko. Trish? Gulat na sambit niya. Sorry, yung nangyari nung isang araw. Hingal na sambit ko. Okay ka lang ba? Tanong niya sa tonong nag-alala at kaagad akong hinawakan sa siko para alalayan. Kalaunan, natawa siya ng bahagya bago ako dinala sa isang malapit sa bench. Umupo ako kaagad kaya naging maayos ang pakiramdam ko. Doon ko lang napansin na nakasuot siya ng isang shorts na parang jersey at isang dry fit na damit at mukhang nagja-jogging siya. Hindi ko alam pero sa paghahagod ko sa kanya ng tingin parang hindi ko nakita ang Steve na nakita ko noon na nagbubuhat ng semento. May iba na hindi ko matukoy. Nakita kasi kita dito. Naalala ko na hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Maraming salamat talaga sa pagligtas mo sa akin. Saka, sorry sa sinabi ng kaibigan ko. Nahihiyang, sabi ko, na ikinatawan niya. No, walang kaso sa akin. Sabi niya at mas lalo akong nahiya nang mamataan ko ang mga stalls na nagbebenta ng street foods dito sa seawall. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Ang pangit naman kung ililibre ko siya ng street foods ngayon dito. Hindi, babawi ako Steve. Sabi ko sa tonong determinado at nakita ko naman sa mga mata niya ang paghanga kaya hindi naalis ang ngiti sa mga labi niya. Muli akong napatingin sa malapit na stalls. Libre kita. Doon. Nag-alinlangan na tanong ko dahil wala na talaga akong choice ngayon. Sige ba? Namamanghang sambit niya at para maiwasan ang hiya, nauna ako maglakad patungo sa stall ng street foods at ramdam ko naman na sumunod sa akin si Steven. Nang makalapit kami, nahihiya ko siyang nilingon. Mangha pa rin ang nakabakas sa mukha niya at nang magtama ang mga mata namin, napalunok siya bago bumaling sa mga tinitinda. Anong sayo? Promise, libre ko to. Sabi ko na ikinatango niya. Maayos na ang paa mo? Hindi na sumasakit? Tanong niya na ikinailing ko naman. Bahagya niyang sinilip ang paa ko bago siya tumusok ng fishball. Ako ang una niyang binigyan bago siya kumuha ng para sa kanya. Wala kang trabaho ngayon? Tanong ko. Umiling siya, saka mabilis kinain ng fishball na kinuha niya. Hindi ko alam, pero sobrang nakakahanga. Para sa akin ang kahit anumang gawin niya. Ako na ang magbabayad.
Sabi niya na maglabas ako ng 100 para iabot sa nagbebenta. Mabilis akong umiling at hindi na siya hinintay pang kumuha ng pera dahil ako na ang magbabayad ngayon. Ako ngayon, sa susunod ka na lang. Natatawang sabi ko at doon bahagya siyang natigilan. Huli ko nang na-realize ang sinabi ko kaya napaawang ang malabi ko bago ako tuluyang lumingon sa kanya. Mahina siyang tumawa, saka tumango. Kailan ang susunod na yan? Maghahanda ako. Sabi niya, kaya napangiti na lang rin ako at napalunok pa dahil sa may kung anong mainit na hangin na bumalot sa puso ko na maganda at magaan sa pakiramdam. Tahimik akong kumuha ng ilang kwek-kwek, pati na rin ang makikyam habang pinipigilan ang ngiti. Binigyan ko siya, saka ilang sandali pa, siya mismo ang nag-aya na umupo kami sa malapit na bench. Anong oras ka uwi? Hindi ka hanapin? Didilim na mamaya. Sabi niya habang tahimik kaming kumakain. Dahil sa sinabi niya, napatingin ako sa rilong suot ko at nakumpirmang maya-maya ay didilim na nga. Ikaw ba? Tanong ko bago nagpalinga-linga. Maraming tao dito ngayon sa seawall pero didilim na nga. Uuwi na rin kung uwi ka. Sabi niya kaya bahagyang napakunot ang noo ko. Wala kang hihintayin? O kaibigan na pupuntahan? Mga ganun. Aligagang sambit ko na mabilis niyang ikinailing. Wala, naglakad-lakad lang ako dito tapos nakita kita. Salamat sa libre, sa susunod ako naman. Sabi niya habang diretso ang titig sa akin na para bang sinasaulo niya lahat ng parte ng mukha ko. Dahil sa hiya, tumayo ako, saka tinuro ko ang dumadaan na tricycle. Uwi na siguro ako? Mahinang sabi ko, kaya tumayo rin siya. Akma akong maglalakad para magpara na ng tricycle pero bigla niya akong hinawakan sa palapulsuhan para pigilan. Kaya nagtataka ko siyang nilingon ulit. Teka, sabi niya at biglang nagwala ang puso ko. Ngayong hawak-hawak niya ako. Ha? Nagtatakang tanong ko at mas lalong nagwala ang puso ko nang inabot niya sa akin ang isang cellphone. Number? Hindi siguradong sabi niya at doon ako natauhan. Tumango ako, saka ngumiti ng kaunti bago ko tuluyang kinuha ang cellphone niya para mailagay doon ang numero ko. Sige, una na ako, sabi ko at nang maglakad ako para lumapit sa tabi ng kalsada, sumunod rin siya. Ako naman ang malilibre sa susunod. Walang magagalit? Tanong niya habang tinatanaw ko ang tricycle na papalapit. Wala naman, sabi ko, sabay tawa. At nang huminto ang isang tricycle sa harapan namin mismo, nginitian ko siya at doon ko nakita ang matamis niyang ngiti na tila pilit niyang tinatago pero hindi rin nakayanan. Kumaway ako at tuluyan nang pumasok sa tricycle. Tumango naman siya at habang lumalayo ang tricycle na sinasakyan ko, hindi nawala ang paningin niya dito. Hindi naman maalis ang ngiti ko kahit hanggang sa makauwi ako at kaagad iyon pinansin ni Mama. Anong nangyari? Bakit ka natagalan? Tanong niya nang mukhang nagtataka. Dumaan lang ako sa seawall. Sabi ko naman na ikinatango na. Mukhang may kinatatagpo ka na ha. Pang-usisa niya na ikinatawa ko. Ma, ang advance mo mag-isip. Sabi ko pero hindi nawala ang pagiging kuryoso niya. Kung meron man, sana ipakilala mo. Kikilatisin namin kung mabuting tao ba at kung hindi kanya gugutumin kung magkataon man. Sabi niya, kaya mas lalo akong natawa at napailing. Ma, hindi ko gugutumin ang sarili ko. Sabi ko, Trish, makinig ka sa akin. Galingan mo ang paghahanap. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Sabi niya, kaya umiling ako at pumasok na sa kwarto ko. May punto si Mama, pero para sa akin, gugustuhin ko pa rin ang mga masisipag na lalaki. Ang mga nababanat ng buto, kahit hindi maganda ang trabaho, kahit anong basta masipag,
Kahit ano ang trabaho, wala akong pakialam. Pagkatapos ng hapunan, kaagad dapat akong matutulog pero biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numero pero kaagad kong naisip kung sino iyon. Kaya madali akong umupo sa kama para masagot ko ng maayos ang tawag. Hello? Nag-alinlangan na tanong ko sa tumawag at ang unang narinig ko ang pagtikim sa kabilang linya. Trish, bigla kong naramdaman ang init sa buong mukha ko nang marinig ang malalim na pamilyar na boses. Steve? Mahinang sagot ko. Matutulog ka na? Pasensya na sa abala. Sinigurado ko lang na kung tama ang numero na binigay mo. Mahinang sambit niya at doon hindi ko napigilan ang matawa. Bakit naman kita bibigyan ng maling numero? Tanong ko at doon ko rin narinig ang mahina niyang pagtawa sa kabilang linya. Wala lang, sabi niya at doon ako nakaramdam na parang kaginhawaan kaya dahan-dahan akong bumalik sa pagkakahiga habang hindi pinapatay ang tawag. Wala akong sinabi, hinintay ko lang siyang magsalita. Ibaba ko na. Good night. Mahinang sambit niya. Nang hinayang ako ng kaunti pero hindi ko iyon sasabihin. Good night. Mahinang sambit ko at ilang sandali pa kapwa na kaming wala sa sinabi kaya ako na mismo ang nagbaba ng tawag at matapos yun nawala na ang antok ko. Parang natulala na lang ako hanggang mag-umaga kaya wala ako sa sariling kinabukasan. Nagkaroon ako ng mga crush noon lalo pa nung nag-aaral ako. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay iba. Sobrang iba na. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao sa paligid. Hindi naman sila ako, kaya wala akong pakialam. Kinabukasan, sobrang magaan ang pakiramdam ko, kaya masaya akong pumasok sa trabaho. Ang ganda ng aura natin, Trisha. Bati pa sa akin ng mga katrabaho ko, kaya mas lalong lumaki ang ngiti ko. Inabala ko ang sarili ko sa trabaho at kahit panay ang aya at kausap sa akin ni Ashley, tanging tango at iling lang ang sinasagot ko. Sa opisina lang rin kami nag-lunch at nagkasundo na magpa-deliver na lang dahil marami ang trabaho na tatapusin namin ngayon. Sa sobrang dami ng paperworks at nakaagad akong umuwi nang sumapit ang hapon. Agaran akong nag-ayos at nagpaalam na sa mga kasamahan ko na mauuna na akong umuwi. Dahil mukhang may balak silang mag-overtime ngayon. Sobrang sumasakit na ang ulo ko, kaya bukas ko na gagawin ang mga trabahong hindi ko pa natatapos. Bago ako tuluyang umuwi, dumaan ako sa malapit na cafe para bumili ng kape dahil ang sakit-sakit ng ulo ko. Trish! Biglang malakas na tawag sa akin na kung sino habang wala sa sarili akong naglalakad papasok sa cafe. May humila sa akin. At yun na lang ang pagsinghap ko sa gulat nang lingunin ko kung sino ang may gawa. Steve? Gulat na sambit ko at doon ako natauhan. Hi, mabuti at nagkita tayo. Sabi niya at parang doon lang niya rin napansin na hawak niya ang braso ko. Kaya madali niya akong binitawan at saka siya tumikim. Hi, mahinang bati ko, saka siya nginitian ng kaunti. Busy ka? Uwi ka na? Tanong niya. Sandali akong nag-isip at ilang sandali pa wala sa sarili akong umiling. Gusto kong batukan ang sarili ko dahil kanina nagmamadali akong umuwi pero ngayon malakas ang loob kong umiling sa tanong niya. Mas lalong lumaki ang ngiti niya. Kape? Libre ko na ngayon. Ayan niya. Napalunok ako ng kaunti at tatanggi sana. Kasi nahihiya naman akong magpalibre pero tinuro na niya ako sa isang lamesa ng bakante kaya wala na akong nagawa kung hindi tumungo doon at umupo. At hindi nagtagal, kaagad na may lumapit sa aming staff para kunin ang mga order namin. Ako na ang sakin, sabi ko pero umiling siya at mabilis na nagbigay ng 1,000 sa babae. Napangiwi naman ako at napailing na lang at dahil doon, narinig ko ang mahinang tawa niya. Uwi ka na?
Tapos na ang trabaho mo? Tanong niya nang umalis na ang babae. Mahina akong tumango at doon ko na lang rin napansin ang suot niya. Ang linis niyang tignan. Bagay na bagay ang moreno niyang balat sa kulay puting t-shirt na suot niya, saka ang maong na pantalon. Nakasapatos rin siya na para bang namamasyal sa isang syudad. Hindi ko makita sa itsura niya nagbubuhat siya ng semento at nagpapaligo ng kabayo. Ikaw, wala ka bang trabaho? Mahinang tanong ko na mabilis niyang inilingan. Hindi na siya nakasagot pa dahil binigay na sa amin ang mga kapeng in-order namin. Kaya mabilis akong uminom. Hindi na masyadong masakit ang ulo ko pero gusto ko pa rin umuwi. Kaso nahihiya naman akong magpaalam. Nang akmang tatanungin ko siya kung wala na siyang ibang pupuntahan nang pumasok ang pamilyar na grupo sa loob ng cafe at puro sila tawanan. Kaagad akong napalunok nang magtama ang mga mata namin ni Ashley at kaagad kong nakita ang pangiinsulto sa mukha niya nang makita ang kasama ko. Si Tisha naman, nagsinungaling pang masakit ang ulo kay mauunang umuwi. Makikipag-date lang naman pala sa trabahador. Puno ng insultong sambit ni Ashley kaya hindi napigilan ang galit ko at tumayo na ako. Tara na Steve, sabi ko at hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Dahil hinila ko na siya paalis sa cafe na yon nang hindi na muling tinitignan ang grupo na makasamahan ko sa trabaho. Sobrang bilis ng lakad ko at hila-hila ko si Steve at nang makarating sa malapit na plaza, doon lang ako huminto para lingunin siya. Hindi ko nakitaan ng lungkot o pagkapahiya ang mukha niya. Puno ng mangha ang nakikita ko sa kanya na hindi ko matukoy kung para saan. Sorry, sabi ko. Bakit ka humingi ng tawad? Tanong niya na hindi nawawala ang mangha sa mga mata. Sorry sa mga sinabi ni Ashley. Sorry talaga. Sabi ko, puno ako ng pagsisisi at pagkapahiya. Tumawa siya ng kaunti na parang wala lang yon lahat sa kanya. Bakit niya iniinsulto ang pagiging trabahador? May mali ba doon? Tanong niya na mabilis kong ikinailing. Walang mali. Sadyang mababaw lang ang utak ni Ashley at hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil pinutol niya ako. Ikaw, tinitignan mo rin ba ang estado ng lalaki? Tanong niya. Mabilis na ngunot ang noo ko, saka ako dahan-dahan na umiling. Hindi ako mababaw, Steve. Kahit kailan, hindi ako tumingin sa estado o sa kayang ibigay ng tao. Hindi ako ganun. Sabi ko at mas lalong namutawi ang pagkamangha sa mga mata niya. Mabuti. Tanging sambit niya, kaya mas talo akong nagtaka pero wala siyang sinabi ulit. Naglakad-lakad lang kami at makalipas ang ilang minuto, siya rin ang nagpara ng tricycle para pasakayin ako pauwi. At bago pa makalayo ang tricycle, nagpahabol pa siya ng mga salitang magkikita ulit kami bukas at tanging pagtango at pagngiti lang ang naisagot ko. Pagkarating sa bahay, nakaabang sa akin si Mama at Papa. Seryoso ang mukha ni Mama at si Papa naman kampante lang. Ma, Pa, bati ko sa kanila. Trish, galing ako sa palengke at ngayon lang rin ako umuwi dahil may binili akong Ricardos. At nakita ko doon si Ashley, ang kaibigan mo. Nasabi niya sa akin na may kinikita ka na daw. Bakit hindi mo sinasabi sa amin, anak? Diretsyong tanong ni Mama at doon ako nakaramdam ng inis para kay Ashley. Anong sinabi niya? Tanong ko. Nagtatrabaho daw sa Montehar. Sabi ni Mama na ikinabuntong hininga ko. Ma, nasa wastong pag-iisip na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Nasabi ko na lang at doon napabuntong hininga si Mama na parang naisip rin ako. May tiwala ako sa iyo, anak. Sambit ni Mama na ikinatango ko. Magtiwala ka lang po, Ma. Kaya ko ang sarili ko. Sabi ko. Basta, hindi ka sasaktan. Basta marangal. Pahabol ni Mama
na sinang-ayunan rin ni Papa bago ko sila iwan para pumasok na ako sa kwarto ko. Kinabukasan, umagang-umaga ako nakatanggap ng tawag mula kay Steve. Tinatanong niya ang bakanteng oras ko kaya sinabi ko na bakante ako ng 1 oras tuwing tanghalian. Kaya sinabi na magkikita kami na kaagad ko ring pinaunlakan. Hindi ko pinansin si Ashley sa opisina at pinaramdam ko sa kanya ang inis ko. Hindi naman siya lumapit o kaya nagsalita ng kung ano-ano. Kaya nang sumapit ang tanghalian, mag-isa akong lumabas para puntahan ang kainan na sinasabi ni Steve. Wala pa si Steve nang dumating ako, kaya tahimik lang akong umupo sa isang bakanteng lamesa. Ilang sandali nga, kita ko sa labas ang pagpark ng isang itim na Raptor sa labas. Hindi sana magtatagal ang tingin ko doon, pero biglang lumabas si Steve mula sa driver's seat. Kaya nagtaka ako at ang suot niya ngayon parang hindi siya. Naka-long sleeve siya na puti at naka-slacks na itim na tila negosyante na may-ari ng malaking kumpanya o kaya nagmamay-ari ng maraming mga negosyo na may perang bilyon-bilyon. Napalunok ako at hindi naalis ang mga mata ko sa kanya hanggang sa makapasok siya at nakita ako. "Hi, kanina ka pa? May inasikaso lang ako." Sambit niya na tahimik kong ikinatango. Gusto kong magtanong pero walang lumalabas na kahit anong salita sa bibig ko. Kaagad siyang nagtawag ng waiter at tahimik naman akong umorder pero marami na ang bumabagabag sa isipan ko habang panaka-naka siyang tinatapunan ng tingin. Mahal ang kainan na ito. Ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano pero hindi ko mapigilan. Trabahador lang ba talaga siya ng mga Montehar? Napalunok ako at kaagad napapikit ng mariin. Nang ilabas niya ang cellphone niya at kaagad akong napatingin doon. Bakit hindi ko napansin noon na pangmayaman ang gamit niyang cellphone? Ilang sandali pa, may tumawag sa kanya. Kaya mahina siyang nagpaalam na kaagad kong tinanguan. At sa pag-alis niya, doon rin dumating ang mga pagkain namin. "Nobya po ba kayo ni Sir Steve?" Nahihiyang tanong ng babae. "Po?" Tanong ko. "Yung kasama niyo po, si Sir Steve po yun, hindi ba? Nagtatrabaho kasi ang nanay ko sa mansyon nila, kaya kilala ko po siya. Alam kong maraming hindi nakakilala sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana ng mga Montehar dahil sobrang mapagkumbaba. Namamangha lang po ako ngayon dahil may kasama siya." Sabi ng babae at doon ako nanlamig. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa umalis na ang babae ng serbidora. Naghalo-halo na ang laman ng utak ko at sa pagbalik ni Steve, hindi ko napigilan ang pagnunubig ng mga mata ko. Alam kong choice niyang itago kung sino siya pero pakiramdam ko niloko ako. "Kain na tayo. Sorry, abala lang kasi talaga ako ngayon." Nakangiting sabi niya pero hindi ko masuklian ang ngiting iyon. At nang makita niyang seryoso lang ako at malapit ng umiyak, kaagad siyang sumeryoso. "May problema ba?" Maagap na tanong niya at akman niyang sanang hahawakan ang braso ko pero mabilis kong iniwas. "Anong totoong pangalan mo?" "Yung buo." Tanong ko at hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pag-igting ng panga niya. "Trish." Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. "Sabihin mo na lang." Seryosong sambit ko at doon siya napabuntong hininga. "Steven. Steven Montehar." Mahinang sagot niya at doon ako napabuga ng hangin saka napailing. "Wow, bakit hindi mo pala sinabi?" "Oo nga naman. Sino ba naman ako para sabihan?" Galit na sambit ko at kaagad ko na siyang iniwan doon. Hindi ko maipaliwanag pero nasasaktan ako ng sobra. Tumakbo ako pero hindi pa ako tuluyang nakakalayo. Kaagad niya akong nahawakan sa kamay para pigilan. Galit ko siyang nilingon at kahit alam kong wala naman akong karapatang masaktan,
nagunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Trish, sorry. Puno ng pagsisisi na sambit niya, pero mas lalo lang akong nasaktan. Okay lang, babalik na lang ako sa trabaho. Mahinang sambit ko, sa kapilit na kinukuha ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, pero ayaw niya akong bitawan. Trish, sorry. Wala akong planong itago kung sino talaga ako. Hindi naman big deal kung sino talaga ako. Nakilala mo ko sa kung sino ako. Yun ako. Ako ang nakilala mo at hindi ako nagpapanggap. Sadyang ayaw ko lang ipaglandakan sa lahat kung anong meron ako dahil ayaw kong lapitan ako para lang doon. Paliwanag niya sa sobrang gaan at marahan na boses. Unti-unting umatras ang mga luha ko pero umiwas pa rin ako ng tingin. Sorry, sasabihin ko naman dapat ngayon. Marahan na sambit niya pa at hinabol niya ang tingin ang mga mata ko. Napalunok ako saka napabuntong hininga. Ikaw, nakita ko sa'yo ang pagiging totoo. Kahit puno ako ng putik o puno ng semento, kinakausap mo pa rin ako. Kahit akala mo, isa akong trabahador at nalait na ako ng kaibigan mo, patuloy ka pa rin sa paglapit sa akin. Dagdag niya at ngayon may maliit na ngiti sa mga labi. Napaawang ang mga labi ko sa dami na nangyari at nalaman ko hindi ko na alam ang sasabihin ko. Salamat. Pinaramdam mo sa akin na may tatanggap rin sa akin kahit hindi ako nag-iisang tagapagmana ng mga Montehar. Pinaramdam mo sa akin na hindi basihan iyon na kahit normal na tao na trabahador nakakaya mong laanan ng pansin at doon ako humanga sa'yo. Kaya please, patawarin mo na ako. Nahinang sambit niya at nang magtama ang mga mata namin, parang naging blanko ang utak ko. Bahagyan niya akong hinila sa masuyong paraan. Doon, biglang lumiwanag ang isip ko at hinayaan ko siyang hilahin ako pabalik sa kainan. Ipanaliwanag niya sa akin ng gusto ang lahat habang kumakain kami at ako tahimik lang nakikinig. Naiintindihan ko lahat pero hindi ko maiwasang mailang. Hindi siya simpleng tao lang. Iba siya, malayo siya, pero nakakahanga dahil hindi niya pinaramdam sa akin iyon. Matapos naming kumain, maayos akong nagpaalam na babalik na sa trabaho. Nag-offer siyang ihatid niya ako at bala ko sanang tumanggi pero kaagad niyang akong inilingan na para bang ipinahihiwatig niya na hindi niya tatanggapin ang kahit anong pagtanggi ko. Kaya sa huli, hinayaan ko na lang. Hindi pa rin ako makapaniwala at gusto kong isipin na panaginip lang lahat ng ito. Pero hindi dahil kinaumagahan, paggising ko, kaagad akong nakatanggap ng tawag mula kay Steve at inaya niya ulit akong kumain sa labas. Hindi ako tumanggi hanggang ang isang beses na iyon, naging 2 beses, hanggang 4, hanggang 5, at hanggang sa halos araw-araw na kaming kumakain sa labas. Pinipilit ko palagi na hati kami sa bayad pero hindi na niya ako hinayaan pa. Unti-unting nawala ang ilang pero ramdam ko naman na unti-unti akong nagiging komportable sa kanya. Sobrang komportable, nakakatawa na ako ng malakas kapag kasama siya at hindi ko nanilimitan ang mga galaw ko. Naipapakita ko na kung sino ako kapag kasama siya pero natatakot ako. Natatakot ako dahil kaunti na lang hindi na ako makakaahon pa. Isang araw, nagkaroon kami ng isang malaking project at iyon ang bumisita sa rancho ng mga Montehar upang tignan ang bawat hayop na nandun para sa data na gagawin namin. Nag-agawan ang lahat ng mga kasama ko dahil halos lahat gustong makatapak sa loob ng rancho na kaunti nga lang naman ang nakakagawa. Isa ako sa napili na gusto ko sanang tanggihan. Kaso wala na akong choice dahil minamadali kami at bukas na kaagad kami pupunta. Mabilis ko naman sinabi kay Steve iyon nang kumain kami ng lunch at kaagad siyang tumango. Ilan kayo?
Magpapahanda ako. Sabi niya kaagad, kaya nanlaki ang mga mata ko at mabilis ako na umiling. Hindi na, hindi na. At siguradong aalis rin naman kami kaagad. Mabilis na sabi ko na ikinatawan niya. Nandun rin sina mommy at daddy. Ipapakilala na lang kita. Sabi niya at doon ako nabulunan. Kaya mabilis akong uminom ng tubig habang siya naman natawa lang. Wag! Malakas na sabi ko na lang pero parang tuwang-tuwa pa siya kaya hindi ko napigilan pang samaan siya ng tingin kaya tumikim saka bahagyang sumeryoso. Anong oras ba kayo bukas? Tanong niya at nagkibit balikat ako kahit alam ko naman para hindi na siya makapaghanda pa. Natawa siya sa inasta ko at hindi na niya ako pinilit. Lumipat sa ibang bagay ang pinag-uusapan namin kaya mabilis ring nawala ang inis ko. At kinabukasan nga, maagang maaga akong dinaan ng van na sasakyan namin sa bahay para dumiretso na sa rancho ng mga Montehar. Sobra ang kaba ko at tumawag naman si Steve kanina paggising ko. Hindi ko pa rin sinabi na ngayong umaga kami darating pero siguro alam na niya rin dahil nagpasa rin ng letter ang opisina. Magkatabi kami ni Ashley pero hindi ko siya pinapansin at hindi rin niya ako pinapansin kaya mas naging madali para sa akin dahil ayaw ko na makipaglapit pa sa kanya sa babaw na pag-iisip niya. At ilang minuto lang, pinapasok na kami sa rancho at tunay ngang sobrang lawak nito. May isang katulong na sumalubong sa amin at nagtulakan pa ang mga kasamahan ko papasok sa mansyon, nakakamangha. Nasa likuran naman ako at nakayuko lang hanggang sa makapasok sa bulwagan at umibok ng gusto ang puso ko nang makita ang mag-asawang Montehar na nakangiting nag-aabang sa amin. Welcome sa rancho. Kumain na muna kayo. Bati ng mag-asawa habang kaming lahat panayuko para magbigay galang. Makakahinga na sana ako ng maluwag dahil mukhang wala si Steven pero hindi ako ilang sandali lang bigla siyang sumulpot. Pumasok siya mula sa main door at napatalon ako sa gulat at nakita niya iyon. Kinatawa siya. Steve anak, nandito na mga bisita natin. Ikaw na ang sumama sa kanila. Saad ng mami niya at rinig ko ang pagsinghap ni Ashley na katabi ko dahil sa gulat. Pinanlakihan ko ng mata si Steven na mukhang natutuwa pa at hindi siya natinag dahil tuloy-tuloy pa siyang lumapit sa akin. Saka ako hinawakan sa braso. Napatalon ulit ako pero sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin, hindi ako nakawala. Manang, pakiasahan naman sila sa garden muna. Sabi ni Steven sa isang katulong. Kaya ginaya nito ang makasamahan ko na lumabas habang ako naiwan na parang humaharap sa isang husgado sa sobrang kaba ko. Siya ba? Tanong ng mami niya. Yes ma'am, si Trisha. Trish, mami at daddy ko. Pakilala niya kaya nanginginig ang kamay kong naglahad para paggalang. Natawa naman ang mami, saka siya ako kinamayan at ganun rin ang daddy niya. Kaya pala palagi kang nasa labas, hindi para tumulong sa plantasyon dahil may pinagkakaabalahan ka. Sabi ng mami niya, kaya nang init ang pisngi ko sa hiya. Nagtanong sila ng iilang tanong bago nila kami pinakawalan kaya halos namutla na ako nang lumabas kami para puntahan ng mga kasamahan ko. Nang makita nila ako, tahimik silang lahat lalo na si Ashley na hindi makatingin sa akin lalo na kay Steven. Napabuntong hininga na lang ako at sinabihan na ang mga kasamahan ko na tumuloy na kami sa gagawin namin dahil mukhang nalibang na sila sa pinapakaing merienda. Kahit wala pa naman kaming ginagawa. Makalipas ang isang oras, natapos ko naman ang trabaho ko kahit pasunod ng sunod si Steven. Alam ko sa kanila ito pero lalo lang akong naiilang sa mga matang nakatingin sa amin lalo na at kilala siya ng mga kasamahan ko. Hindi bilang isang tagapagmana ng bilyonaryo kung hindi isang sinasabi nilang trabahador noon kaya kitang-kita na nahihiya rin ang mga kasamahan ko. Ihahatid na lang siguro kita.
Pwede silang mauna, sabi ni Steve at narinig iyon na makasamahan ko. Aligaga naman ang makasamahan kong nag-ayos para umalis pero hindi sila hinayaan ni Steve at pinakain muna bago pinayagang umalis. Nanatili naman ako dahil sabi niya ihatid niya ako at ginawa niya nga at hindi ko maiwasang kabahan pa rin dahil ito ang unang beses na ihahatid niya ako at dahil nga hindi naman kalayuan ang bahay namin, mabilis lang kaming nakarating doon. Salamat, mahinang sambit ko. Ngumiti siya at tumango bago niya nilingon ang bahay namin. Tatawag ako mamaya, sabi niya at tumango naman ako saka siya tinanaw ng umalis. Gusto ko rin siyang ipakilala sa mga magulang ko pero wala akong maisasagot sa tanong kung anong meron kami kaya wag muna. Lumipas ang mga araw at halos araw-araw kami magkasama. Palagi niya rin akong hatid sundo kaya pilit akong inuusisa ni mama at papa tungkol sa kanya hanggang sa tuluyan ko siyang pinakilala sa susunod na buwan. Mas lalo kaming naging malapit at hindi ko maitatangging nahuhulog na ako sa kanya at nakikita kong ganun rin siya kahit malabo ang label na kung anong meron kami. Masaya ako na palagi siyang kasama at kahit araw-araw kami magkasama parang palagi ko siyang namimiss kaya kahit ako kinikalabutan sa mga nararamdaman kong bago ngayon dahil sa kanya. Ang isang buwan, tumagal ng tumagal hanggang sa kapwa na kaming hindi makalayo sa isa't isa. Araw-araw at oras-oras halos magkatawagan kami. Ang daming nagsasabi na ang swerte ko dahil mayaman siya pero hindi ko na lang pinapansin dahil hindi naman iyon ang habol ko. Wala akong pakialam sa yaman niya at wala akong pakialam sa lahat. Ang gusto ko lang ngayon, malinawan ko ang nararamdaman ko na nararamdaman niya rin. Makalipas ang 5 buwan, formal niyang ipinaalam sa akin na gusto niya akong ligawan. Sobrang saya ko na halos umiyak ako sa tuwa. Masaya kami pareho at ang pinagdarasal ko na lang sana magtagal ito. Gusto ko ito na ang una at huli ko. Perpekto na siya, hindi na ako maghahanap ng iba. 2 buwan ko lang pinatagal ang panliligaw niya at sa pagsagot ko halos araw-araw pa rin naman siyang naliligaw. Nakilala niya ang mga kuya ko at ipinakilala niya rin ako sa mga kalapit na pamilya nila. Napepresyon na nga ako dahil sinasabi ng lahat na magpakasal na kami pero mukhang hindi pa ako ready. Gusto ko pang namnamin ang ganito, yung magkasintahan muna kami para mas makilala pa namin ang isa't isa ng gusto. Nang umabot kami sa 1 taon, mabilis niyang inasikaso ang mga papeles namin para mapagbakasyon kami sa ibang bansa. Sa Singapore ang pinili ko dahil yun naman ang pinakamalapit at pinakamura. Alam kong ilang beses na siyang pumunta doon pero kita ko pa rin sa mukha niya ang tuwa ngayong magkasama kami. At sa Singapore nangyari ang mga araw na babaunin ko sa buong buhay ko. Pinaramdam namin sa isa't isa kung gaano kami kaswerte at kung gaano namin kamahal ang isa't isa at wala na akong mahihiling pa. Sobrang kontento na ako at sobrang masaya na ako para sa amin. Sa bawat pagdampi ng mga labi namin, para akong dinadala sa alapaap. Sa bawat yakap na pinagsasaluhan namin, nakakaramdam ako ng proteksyon na tila ba wala nang makakasakit sa akin. Mahal kita. Mahinang bulong ko habang yakap-yakap niya ako. Gusto kong libutin ang mundo kasama siya. Ayaw kong bitawan ang kamay niya. Gusto kong mayakap siya araw-araw at alam ko pareho kami. Pareho naming ayaw mawala ang isa't isa. Tila narinig ng Diyos ang mga dasal ko dahil ang anumang hamon na dumating, kinaya namin. Kinaya namin lahat-lahat ng may tiwala at pagmamahal sa isa't isa. 3 taon na ang relasyon namin nang ayain niya ako magpakasal. Nakaagad kong tinanggap ng buong puso dahil handa na ako para sa lahat. Ramdam ko ang saya ng lahat para sa amin
at sobrang saya rin ang nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ito ang plano ng Panginoon sa akin. Isang mabait at simpleng lalaki lang ang hiniling ko noon. Pero pinagkaloob niya ako ng sobra-sobra na mamahalin at ituturing akong parang reyna sa araw-araw. Ang kasal namin ang isa sa mga naging sandigan naming dalawa. Nung pinakasalan namin ang isa't isa, ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay namin. Kaagad kaming biniyayaan ng kambal na lalaking anak na kamukhang kamukha ni Steven. Gusto kong magtampo dahil ako naghirap magdala ng 9 na buwan, pero halos sa kanya nagmana ang dalawa. Kuhang-kuha ng mga ito ang itsura, pati ang ugali niya. Gawa na lang tayo ulit, para kamukha mo na. Malambing na bulong niya, kinapanguso ako lalo, dahilan para marahan niya ako patakan ng halik sa mga labi. Lumalim ng lumalim ang halikan namin, pero umiyak ang isa sa kambal, kinatawa na lang kami at sabay na lumapit. I love you all, bulong sa akin ni Steve, habang tinitignan ang mga anak naming inosenteng nakatingin sa amin na may malaking ngiti sa mga labi. Hindi ko hiniling ang ganitong kaperpektong buhay, pero sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon at ibinigay niya sa akin ito. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Steven at Trisha. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.